namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating babasahin ang sulat ni Pablo kay Tito. Si Tito ay isang hentil na nahikayat sa Kristyanismo at naging kamanggagawa ni Pablo sa pagpapahayag ng magandang balita. Naiwan si Tito sa pulo ng Krita upang mangasiwa sa iglesia roon. 3 ang panganuhing paksa ng sulat na ito. Una, ipinapaalala ni Pablo kay Tito ang mga katangiang dapat taglayin ng mga namumuno sa iglesia, lalo na sa gitna ng maraming taga-Kretang masasama ang ugali. Ikalawa, pinapayuhan ni Pablo si Tito kung paano niya tuturuan ang matatandang lalaki, matatandang babae na siya namang dapat magturo sa kabataang babae, mga kabataang lalaki at mga alipin. Ikatlo, pinapayuhan din si Tito na sumulat tungkol sa asal Kristiyano na siya'y dapat maging mapagpayapa, mabuting makisama at umiwas sa pakikipagtalo at sa mga alitan sa iglesia. Kaya ayon sa Tito chapter 1 verse 6, italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya, may pagpipigil sa sarili at hindi swail. Bilang katiwala ng Diyos, kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasinggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nanalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Amen. Praise the Lord. So yan mga anak, ang bilin ni Pablo kay Tito kung paano pipili or pumili ng mamumuno sa iglesia. Dapat ang mga namumuno sa iglesia ay walang kapintasan kasi maraming membro na nakatingala sa kanila. Dapat sila mismo or ang pamilya nila mismo ay maging ehemplo para sila ay tularan ng kanilang mga membro. Kaya dapat ang kanilang mga pananampalataya magmula sa tatay, sa nanay, sa mga anak ay makakitaan or makitaan ng mga membro na sila ay tapat at totoo na naglilingkod sa ating Diyos na buhay at sila ay may mataas na pananampalataya. At itinuturo din ni Pablo kay Tito kung paano mamumuhay ng tama. Kasi ayon sa Tito chapter 2 verse 2, sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatuwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag mapanirang puri or maninirang puri, at huwag malulong sa alak, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Amen. Praise the Lord. So mga babae, wag daw tayong maging mapanirang puri. Talagang ipinagdiinan ng mga babae kasi naman.
Kadalasan kasi sa mga nakipagtsismisan o nakipagdaldalan ay ang mga babae. Kaya mga babae, dapat tayo ay matutong magpigil ng ating mga sarili. Kung wala man lamang tayong magandang sabihin, itikom na lang natin ang ating mga bibig. At tayong mga babae ay wag daw tayong malulong sa alak. Nako, napakadami pa namang mga babae na grabe kalasingga. Mga anak, iwasan natin yan. Kasi yan mga anak ay tiyak mapapahamak ka talaga niyan. Tinuturuan tayo na iwasan natin ang alak para bakit? Makaiwas tayo sa mga temptation. Kasi pag ikaw ay lasing, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Yes, totoo yan mga anak. Kailangan nating mga babae ay iwasan natin ang alak. Dahil pag tayo ay lasing na, iba na ang lumalabas sa ating mga labi. Hindi na natin alam kung ano ang ating mga sinasabi. Lalo na higit sa lahat sa mga magulang na babae. Lalo na kung ikaw ay may anak na babae. Tandaan mo mga anak na kung ano ang nakikita ng ating mga anak ay ito nagiging tama. Nagiging tama sa kanilang paningin ang ating mga ginagawa. Kaya mga anak, pakaiwasan natin ito. Kasi ayon sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Kung narinig natin mga anak, sisirain lang ang ating buhay sa pag-iinom natin ng alak. Ilan na bang pamilya ang nasisira dahil sa ating paglalasing? Ilan na bang pamilya ang nawawasak? Ilan na bang mga anak ang napapariwara? Ilan na ba ang nakakapatay o nakukulong dahil sa alak? Mga anak, sinisira mo lang ang iyong buhay. Kaya ngayon pa lamang mga anak ay iwasan na natin ang alak. At ayon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkakagalit at kasamaan, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So narinig natin mga anak kung ano or sino-sino yung hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga anak, ngayon pa lamang hanggat may pagkakataon, hanggat binigyan pa tayo ng ating mahal na Panginoon na pagkakataon para baguhin natin ang ating buhay, mga anak, itakwil na natin ang mga kasamaan na yan. Ilibing na natin iyan sa limot. Kalimutan na natin yan mga anak, yang mga bagay na yan at mamuhay na tayong matuwid. Dapat mga anak, yung ating mga mata ay nakatingin sa mga bagay sa langit. Alalahanin natin mga anak na napakaikli lang ang buhay natin dito sa mundong ibabaw. Mga dayuhan lamang tayo dito mga anak. Dapat ang ating pagsisikapan ay yung buhay sa kabila. Dahil yun mga anak, ang forever. Dito walang forever mga anak. Kahit balibaligtarin mo man ang mundo, walang forever dito sa mundong ibabaw. Ang forever mga anak ay nandun sa kabilang buhay. Doon ka magtitiis. Kung ikaw ay nasa impyerno habang buhay mong tiisin ang sakit, ang
init ng impyerno mga anak. Pero kung ikaw naman ay nasa langit, habang buhay mo tamasin mga anak na kasama mo ang ating Diyos na buhay, mamuhay ka ng mapayapa na kasama ang ating mahal na Panginoon. Ngayon pa lamang mga anak, mamili na tayo. Pag-isipan na natin, magnilay-nilay na tayo mga anak. Saan ba talaga ang gusto natin? Kasi ayon sa Mateo chapter 13 verse 41 to 43, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. At ayon sa Mateo chapter 13 verse 50, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ganun kahirap mga anak sa impyerno. Talagang mangangalit ang mga ipin mo sa sobrang init. Magsisigaw-sigaw ka man mga anak, tawagin mo man ang ating Diyos na buhay, hindi ka na maririnig mga anak. Dahil merong pagitan ang langit at impyerno. Ngayon mga anak, ngayon lang, dito lang sa lupa, dito sa lupa natin baguhin ang ating mga sarili hanggat may pagkakataon pa, hanggat maririnig pa tayo ng ating Diyos na buhay. Dito natin baguhin ang ating mga ugali. Kasi mga anak, nakakatakot talaga ang impyerno. Tandaan natin mga anak, hell is forever. At ganun din naman sa langit mga anak. Forever din ang langit. Forever natin makakasama ang ating Diyos na buhay. Forever tayong mamumuhay ng mapayapa. Amen po? So yun lamang po mga anak, to God be all the glory. Hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.